Hello students. So this is ito yung kay Sigmund Freud na na video na nawala ng audio ha. Bale nag-record na lang uli ako ng may audio niya. So dun sa naputol nating audio, ang situation natin doon is may scenario tayo. May isang medical student kung saan nagwo-work yung kanyang ego at saka super ego. Yung unang example natin, exhausted ang student or frustrated habang nag-aaral sa difficult anatomics exam. Difficult, napakahirap daw ng exam. So, ang sabi ko doon sa previous video, kung babalikan natin, pag nag-work sa kanya yung id, ito yung sasabihin ng kanyang mind. I'm so tired of studying. I'm so tired. I just want to sleep, eat, or go out with friends. Who cares about the exam? So, wala kang pakialam. So, you have to immediately think of a certain that makes you comfortable, give you pleasure. At ang gagawin mo, sa halip na mag-aral ng exam, wala kang pakialam sa consequences, matutulog ka na lang or kakain or lalabas, sasama sa mga friends, yakag, inuman, yun. Go out with that. If id yung mga imabaw sa'yo. Now, if naman super ego, dun sa naputol nating ito naman yung mga student na used to be sa ethical standards, kung ano yung tamang gawin. Yun lagi yung iyong pinapalo. You do not care if you harm yourself. Basta yun yung tama. Kahit minsan, you sacrifice yourself, your own comfort. Basta ito yung tama. Ito ako, super ego. Now, in order to balance, ang nagwa-work sa'yo ay ego. Now, ito naman yung mangyayari sa student in their mind if super ego. So, since it represents moral standard or moral principle ang superego, ito naman yung sasabihin ng utak nung bata. If in that difficult exam, you must study hard. Yan yung sasabihin na, you must study hard. Kailangan mo mag-aral ng mabuti. Because ang nasa isip mo, doctors o medical student na, doctors have a duty to save lives. If you don't prepare well, so future na agad iniisip na daw. You will fail your patient someday. So, ito yung nasa utak mo. Ang advance agad, nasa future ka na agad. Tapos, para sa iyo, pag hindi ka nag-aral mabuti ngayon, kaya kailangan mo mag-aral kahit mapuyat ka pa. Eh kasi nga, in the near future, you will fail your patient. Kaya kailangan mo mag-aral ng dugduban sa anatomy. No more pag-iisip na kumain na lang, matulog, or sumama sa mga friends. You sacrifice your own comfort. Over ka naman sa super ego. Now, ano naman ang sasabihin ng iyong ego? Kasi ang ego kasi, class, this is a reality or a balance between id and superego. This is a reality principle. Kung ito, moral principle ng superego, super tino, ang id naman ay super comfortable ka naman dito, pleasure agad ang inuuna. Ang ego naman, balance between the two. Hindi mo nako-compromise yung sarili mo sa ego. So, it means balance, reality or practicality, ang ego. So, the ego mediates between ed and superego, ito ba naman sasabihin ng utak mo in terms of that situation na may difficult exam ka sa anatomy or biochemistry. Okay, I'll take 30 minutes break to recharge. Yun ang mo sa ego. Magkakameron ka ng 30 minutes break. Mag-aaral ka pa din naman. Kailangan mo lang ng 30 minutes break para makapag-recharge yung utak mo. Then study for 2 more hours. That's why you can relax a bit, but still ready for the exam. Hindi katulad kay Id kanina, 'di ba? Diretso relax na talaga. Bahala na sa exam, who cares about the exam? Ito, you cannot, hindi mo kino-compromise sarili mo. Nagkakameron ka ng break kahit 30 minutes. Then after 30 minutes, kahit anong within the 30 minutes, you can do na makakapagpa-relax sa'yo. Kung kunyari gusto mong manood ng kaunti sa Netflix or maglaro, at least after that 30 minutes, balik ka uli sa pag-aaral. So, you can do
whatever you want that in that 30 minutes to relax your mind. Hindi yung pinapersama yung isip mo, yung utak mo na sinasabi ni super ego na kailangan mong mag-aral, yun ang tamang gawin. Pero ito, iba-balance mo. May 30 minutes break ka. So, yun po yung ano yung unang scenario na ating in-example. Kasi pagdating kay Sigmund Freud, ang marami po sa mga question din dito is mga situational na kung saan itong tatlong concept niyang ito ang nagwo-work or yung components of personality. So sabi nga dito sa illustration natin na I want it now, id. Pag sabi naman kay I need to do a planning, a bit of planning to get it. Kita niya ang reality, hindi lahat ng bagay nakukuha kapag ay ego. You can't have it, it's not right. Pag kay super ego naman, laging ang niya, ethical standards. Kung ano ba yung tama para sa ano yung tama, sinabi ng mga nasa authority. Masunurin talaga si super ego. Now, another po tayo. Another situation. Let's say for example, a medical student, again, for a medical student, nasa diet siya. Nasa diet ha. Now ngayon, nakikita nyo sa illustration, may cake, masarap na cake, delicious cake. Pero on the diet, ano sasabihin ng id? Ano, may naka-diet ka, may nakita kang delicious cake, nakita niyo naman sa drawing, may cake. Sasabihin ng id, the cake looks amazing. I want it now. Just one slice won't hurt. Okay? May diet ka, dinidisiplina mo sarili mo kasi calorie restriction. Pero, ang nasa utak mo, masarap yung cake. Kaya kakain ka nung cake. No, yun yung id. So, nang ibabaw yung id, sira ang iyong sistema. Nagda-diet ka pa naman, tapos kain ka ng cake kasi ah, masarap. Yun yung nasa utak mo, masarap. So, para sa iyo, ang isang slide, basta matikman mo yung sarap niya, kakainin mo kahit masira yung iyong disiplina sa iyong calorie restriction. Nasa diet ka eh. Now, ano naman sasabihin ng super ego? Ito naman sasabihin na napakatino mo. No, no, no. You're on a diet. Yan yung sinasabi ng super ego mo. You promise yourself to eat healthy and stay fit. Don't ruin your progress. Kahit pa once in a lifetime naman lang matitikman yung cake, yun mo lang siya nakita, na-curious ka lang naman, hindi mo talaga kakainin kasi naka-stick ka dun sa iyong promise sa sarili na you eat healthy and stay fit. So kahit counting slice lang, di ka titikim. If super ego yung ng iba. Although kunyari once in a lifetime mo lang makikita yung cake at libre naman, pwede ka naman kumuha, birthday party, hindi mo siya aanuhin kasi naka-stick ka dun sa iyong kung ano yung tama. That is super ego. Now, ano naman yung practical? Punta tayo kay ego. Ito. Ito yung sasabihin naman sa'yo ng ego. Okay, maybe I can have a small slice now and skip dessert tomorrow. Yun, may strategy kang iniisip, may plano ka. Kukuha ka ng small slice para matikman mo lang dahil curious ka, dahil ka naman doon sa flavor ng cake, curious ka. Hindi dahil gusto mong matikman, parang mo lang, iniisip mo, pag hindi ko to tinikman ngayon, libre pa naman, paano, hindi na ako makakatikim ng cake na ito. Kaya kahit small slice lang, bawi na lang ako tomorrow. Mag-skip na lang ako ng bukas. Para ma-enjoy ko naman siya. Ano, I can still taste it and I still stay on the track. Nandun pa rin ako sa track ko, nandun pa rin sa ano, kaya babawiin ko na lang tomorrow. That's ego. In terms of cake. Now, for our last scenario here, pa example na sir. Another naman. Ito naman, nakakita ng wallet. Wallet. Ito maganda ito pa example lagi kay Sigmund Freud. Nakakita ng wallet sa campus, sa wallet naman. Yung wallet, meron siyang money, may pera, at saka merong ID. ID nung may-ari. ID ng owner. Yan, nakakita ka. Now, sige, sige. Siguro naman, may idea ka na kung ano mangyayari kapag nangyari ay id ang nangibabaw. Wow, free money. Yan, yan. Yan, si id agad, si id. Wow, free money. Free money. Okay?
Anong say? Free money naman, libre. Oh, I could use this for lunch. Yun na. Gagastusin mo yung pera nung nakita mong wallet kahit di naman sa iyo ano. Wala naman nakakakita. No one's watching. Just take it. Kuhanin mo. Kinuha ni estudyante, medical student, for example. May nakita kang wallet, kukunin mo yan kasi that's for your own sake. At for example, may pangangailangan ka pa bayad ng tuition, ibabayad mo. Ano? So, yun nga laang, baka naman pati yung wallet ay dalin mo, may ID na may-ari, makita sa yung nasa iyo wala yung wallet, yari ka, consequences ang mangyayari sa iyo. Ano kaya, kontrolin lagi natin yung id, lalo na college student tayo, wag dapat nangingibaba yung id pag nandiyan ka na sa ganyan level. Ang id kasi, para sa mga bata lang yan, sa mga bagong silang. Na pag may gusto kayong makuha, ay the world can provide for you. Pero ngayon, hindi na. Ha? So, hindi lahat ng nakikita nyo, kukunin nyo agad or sa inyo. Ano, you have to balance. Ito talaga ang isa sa magandang mangyari sa estudyante yung nasa level nyo na. Ego, practicality. Pero kung ikaw naman yung nasa super ego, okay din naman. Kaso nga lang, huwag mo namang kakalimutan ng sarili mo. Ha? Kapag super ego kasi minsan, nane-neglect yung sarili, naka-harm yung sarili dahil nga always following the right at nako-compromise yung sariling kaligtasan. Okay? So, ano naman ang super ego? Ito naman, that's not yours. Ito naman sasabihin ng super ego nga pag nakakita ng wallet. That's not yours. Think of how the owner must feel. Yun agad ang isipin mo, ano kayo mararamdaman ng may-ari pag ito ay nawala yung perang ito? And they could ruin their day. So, wag gagawin mo kung may super egong nangingibabaw sa iyo, itong dominant sa iyo, you should report it to the office. Okay? At hindi mo iisipin kung may kapalit yung ginawa mo. Ha? Yung super ego, wala kang iniisip na kapalit, basta yung tama. No? You sacrifice yourself. Kahit nangangailangan ka rin naman ng pera. Basta yun ang tama. Ibalik mo. Hindi kasi sa yung wallet yan. Ha? Kaya sa mga student na nakapanood nitong mga example, sana mangibabaw sa inyo yung tama kapag may nakita tayong hindi atin. Ha? So, pero since nangangailangan ka ng tuition, meron tayong ego na pwedeng mag-balance. Ganito naman yung iisipin ng utak mo. The ego works by this kapag ganito yung situation. You really need, sabi ng utak mo, I really need money. But keeping it isn't right. Oh, kailangan mo ng pera kasi practical ka na dito sa ego ha. Kailangan mo din ng pera. Pero ang pag-keep ng wallet na hindi naman iyo ay hindi tama. So, anong gagawin mo? I'll check. I-check mo if there's an ID inside. ID ha. Practical ka dito. Chine-check mo kung may ID and turn it over to lost and found. And hindi ka katulad ng super ego dito sa ego ha. Sa ego, mag-iisip ka, pero tamang proseso naman. Iisipin mo, maybe you will get a small reward if yung owners ay na-claim yun. Di ba, tatanungin, sino po yung nakakita ng wallet? Napakahalaga kasi sa akin ng wallet ito. Maraming pera itong laman. Eh, Pwede ka ipatawag at mabigyan ng reward. Yun ang iisipin mo. Kaya, yun ang motivation mo para isauli yung wallet. Yung pagtanggap naman ng reward ay hindi masama kasi kagustuhan naman yun ng may-ari na bigyan ka kahit papano. Kasi kailangan mo rin ng pera. Okay? That's ego ha. So I hope very understandable na in terms pag in-apply itong tatlong personality ni Sigmund Freud sa situation. Situational question. Ano? So, Trojan Revolution. So, alam niyo naman si Freud was born in much later than the period of scientific revolution. Bare nangyari na yung mga scientific revolution kay Copernicus and Darwin bago pa si Freud mag-exist. But his impact on knowledge could be found in many aspects of human scene, involving art, literature, philosophy, politics, and psychotherapy. Freudian ideas and theories are still considered today as brilliant motivation to study human mind and behavior in more
scientifically accepted way. So parang naging influence ni Sigmund Freud, nag-trigger siya sa mga susunod pang ano, para i-explore kung paano talaga nagwo-work ang human mind. Kaya inano siya as sa mga ano, sa mga social scientists o mga social sciences. Medyo scientific na kasi yung approach ni Sigmund Freud. Kasi kumukuha na ng data dun sa mga activities ng human. Okay? So that's all for Trojan Revolution. Ano, although hindi talaga direktang ano scientist na katulad ni Copernicus at ni Darwin si Trojan, pero very important po yung kanyang contribution para mag-trigger ng scientific revolution. Okay? So that's all for this video. May mga additional information na lang tayo konting i-discuss, i-review before tayo mag-quiz sa next meeting. Ano? So, these are the scientific revolution caused by Nicholas Copernicus, Charles Darwin, and Sigmund Freud that changed the perspective of the society of how the uh, certain phenomena occurs. Okay, that's all for this video and God bless.